What's up guys? Welcome back to my channel! Para sa mga hindi pa nakilala sa akin, ako po si Alec, isang simpleng mamamayan ng bansang Pilipinas! And for today's video, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano ko na-renew ang driver's license ko in less than 2 hours. So, are you excited? Same here! What are you waiting for? Let's get this party started! Welcome back guys! So as promised, ipapakita ko ngayon sa inyo kung paano mapapabilis ang pagpaparenew ng ating mga driver's license. As you can see, sa mall ako nagpa-renew and particularly nasa SM North ako neto. Dumiretso lang ako sa lower ground level hanggang sa marating ko yung Government Services Express. Ito nga pala guys yung parang one-stop shop ng mga government kiosks na nasa mga malls. And for your convenience, meron na rin mga accredited clinics dito para sa mga medical requirements. So guys, tuloy-tuloy lang yung paglalakad natin sa Lagusan, and then, pag nakita nyo na tong signage na Government Services Express, meaning malapit na kayo sa liwanag! At ito na nga guys ang bubungad sa inyo pag nakarating na kayo sa liwanag. Huwag kayong masyashock ha, kasi dikit-dikit talaga yung mga kiosks nila. So, andyan yung SSS, PhilHealth, GSIS. Meron din dyang nagpapa-Phil ID. And syempre, dun tayo sa pakay natin, ang LTO. For your reference, Wednesday ng hapon ang punta ko dyan. And ganyan na kaagad karami yung tao. Pero huwag kayong mangangamba dyan kasi gagawin nating mabilis ang mga bagay-bagay. At exactly 2 PM, nakuha ko yung number ko. Number 47 ako. And talaga namang inoorasan ko yung bawat galaw ko guys. Kasi tinitingnan ko kung gaano ka-smooth or kabilis ang services ng LTO sa malls. After 30 minutes, tinawag na yung number ko. And then, dyan sa counter na yan, ibibigay yung mga papers mo such as yung renewal form, medical certificate, pati na rin yung certificate na nakapasa ka sa exam. And after that, paghihintayin ka na naman nila ulit. One eternity later. Finally, natawag na rin ako after an hour ng paghihintay. So, pinapasok na kami sa loob kasi yan na yung bayaran, pati na rin yung biometrics and pagpapacard mismo. By the way guys, 585 lang yung fee ng renewal. Yan yung fee pag wala mga penalties ha. A few moments later. Buti na lang tuloy-tuloy at walang aberya ang mga systems nila sa loob. Kaya in less than 30 minutes, I finally got it! So sa mga nagtataka dyan kung paano nangyaring tuloy-tuloy lang ako sa mall and wala pang 2 hours na inabot, na-renew ko na agad ang aking driver's license? Well, ready na ba kayo? But before anything else, I would highly suggest na mag-register muna kayo sa LTO portal kasi malaki talaga ang maitutulong nito lalo na pag magpaparenew na kayo. If ever wala pa kayong mga account sa LTO portal, panoorin nyo lang yung video ko. Punta kayo sa Electish Official. And then, since medyo ilang years ko na kasi na-upload yung video na yon, mas maganda is dumiretso na lang kayo sa playlist ko. And then, ang name ng playlist is Lingkod Bayan. O, diba? Diyan yung makikita ang video ko on how to register to the LTO portal. Kasi guys, napaka-informative, comprehensive, and malaki talaga ang matutulong ng LTO portal na to. Ayan guys ha, libreng tutorial yan. Like and share na lang para lalong dumami ang viewers. Going back, alamin muna natin ang mga nangyari behind the scenes bago pa ako nagpunta sa mall for the renewal. So, ito na nga guys. A day before, pumunta na muna ako sa LTO office malapit sa amin, and ang tanging pakay ko lang dyan is kumuha ng medical certificate. Sumagot lang ako sa form, nagbayad ng 600, and nakuha ko na siya in less than 30 minutes.
Pag uwi ko sa bahay is nag-log on lang ako sa LTO portal kasi bala ko namang isunod ang pagkuha ng exam. After mo mag-log in, pwedeng dumiretso ka na dito sa upper portion sa e-learning and then i-click mo lang yung CDE Online Validation Exam. Kailangan 20 out of 25 ang masagot mo ng tama para makapasa ka ng exam. By the way guys, only retake to ha hanggang sa mapasa mo ang 20 out of 25 and this should be free. And dahil malakas kayo sa akin, isi-share ko mga 25 questions na tinanong sa akin. And dahil mayabang ako, naipasa ko siya in one take lang. Ganyan yung lalabas sa screens nyo guys and then kailangan nyo lang siya ipaprint to be presented upon renewal. So guys, ituturo ko lang sa inyo yung difference pag login nyo sa LTO portal if ever hindi pa kayo nag-exam compared sa nakapag-exam na kayo. So guys, tignan nyo yung difference ha. If ever hindi pa kayo nakapag-exam, ganito yung lalabas sa mga LTO portals nyo once you log in. Click nyo muna yung licensing, then click renewal, select license classification. For me, it's driver's license. Then dito sa type of application, syempre piliin na natin yung 10 years. So eto na nga guys, if ever hindi pa kayo nag-e-exam, ganito yung lalabas sa mga screens nyo. I-require kayo na i-upload ang document or yung proof na nakapasa kayo ng exam. Normally, ito yung mga nangyayari sa mga LTO offices and minsan, may mga fee silang 100 which should not be. Ito naman ang difference guys, pag naipasa nyo na yung exam, makikita nyo may link dyan. So, LTO officers should be able to access it from there. I'm not really sure but kailangan pala ng hard copy na nakapasa ka sa exam. Actually guys, after ko mag-take na exam, nag-try ako mag-book na appointment sa preferred mall ko kasi akala ko required. Yun pala hindi na, mabuti na lang kasi nga nung nag-try ako mag-appointment online, fully booked na sila up to the next 2 months. So sabi ko, I think may glitch sa appointment system nila. Pero ayun nga, good thing is okay lang mag-walk-in sa mga malls if dun you prefer magpa-renew. Just make sure na kompleto yung mga papeles nyo like yung medical certificate, proof na nakapasa kayo ng exam, yung old license nyo, and syempre ang mga pambayad nyo. By the way guys, if ever successful kayo nakapag-appointment online, same lang ang fees pag gusto mo na mag-bayad in advance online. So that's 585 as well. So ayun nga guys, shinare ko lang yung naging diskarte ko paano maging hassle-free ang pagre-renew ko ng aking driver's license. So inuna ko muna ang mga time-consuming like yung medical certificate pati na rin yung pag-i-exam. Mas maganda na gawin mo siya na hindi ka nagmamadali para mabilis lang ang lahat. And that wraps up our video for today. If you find this video helpful, please do not forget to subscribe to my channel, Alectish Official. Click on the notification bell para lagi kang updated pag may mga bagong videos tayo na i-upload. And guys, thank you so much for always watching and supporting my videos. You take care and God bless! See you on my next videos!